Hello, magandang hapon. Ngayon ay April 13, quarter to 5 ng hapon. So ito yung tinanim natin nung April 11. So magto 2 days pa lang yan kasi gabi ko yan tinanim eh. So meron tayong Olmeti, Scamander, Lalique, Estrosa at saka Packhurst yata yun. Basta ano siya, freebie na buto galing kay Katanim. Tapos dito sa kabila, meron tayong Pechay, Mustasa. Yan yung mga maraming naka-germinate. Kasi tatlong buto yung nilagay ko kada cell. Hindi ko alam na medyo maganda pa pala yung germination. Pero, ayan sila. Pechay, Mustasa. Meron tayong Petunia and Marigold. Ito naman, nandito yung Petunia Marigold. Kasi ang base sa pagkakaalam ko, ayaw nila na masyadong babad sa tubig. Ayan. Kaya nandyan sila. Pero nandito rin yung ibang Scamander. Alam ko nandyan din yung ibang Scamander, Lalique. Ito kasi, ito lahat yan ay Olmeti. Tapos, meron din tayong basil dyan, hindi ko pala nalagay. Ayan. Yung sa basil naman, mga tigli-5 buto nilagay ko kada cell. So, ayan. So, maliban dyan, na 2 days pa lang, ayan na, 2 days pala yan, ganyan na germination nila. So ito, medyo naparami tubig ko dyan, pero nakababad na sila kaagad. Actually, 1 day, parang wala pang 1 day, nakababad na sila sa tubig, para hindi ko talaga makalimutan. Pero nasa sa inyo na yun kung paano setup ang gagawin nyo. Sa akin naman, napapansin ko ay okay naman siya. Nag-germinate naman. So maliban pala dyan, ito, yung dun sa dulo ay Chinese kangkong, ayan. Tapos itong hilera na to, tsaka itong apat na to, ay Chinese spinach or kulitis or amaranth, yon, green amaranth. Kaya nga gusto ko rin siguro magtanim ng red amaranth kasi kung nakita niyo yung tanim ko sa taas kanina, ewan ko kung nag-video ko. Maganda yung tubo nila. Pwede na nga ako mag-harvest eh. Anytime. Pero baka bukas mag-harvest ako para lang matikman ko rin. So, maliban dyan, ito naman yung papakita ko sa inyo. So, kung natatandaan nyo nung nakaraan, gumamit na tayo ng ng bagong binili nating Coco Peat, yung nakabistay daw. Ayan. 4 liters yan. Ito pala. Hindi naman to. Ito pala yung binilang ko. Leather plant bodies. Yan. Sifted naman daw to or nabistay na Coco Peat. 4 liters yung binili ko. Mura lang yan. Wala pa yatang 50 yan. So, tinesting ko kasi. So, alam nyo naman, nung nakaraan, nakapag-tray tayo ng isa. Tapos, ngayon, so 128 holes yun. Tapos ngayon, meron tayong sabihin mo ito kasi sinama ko pa to eh. Ilan ba to? 16 plus sabihin mo dito is 7. O sabihin mo ng 8. So 24. Ito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 96 plus 24 120. So, meron tayong 120 plus 128. So, 248 na net cups. Yung ganito lang yung size. So, ito, hindi ko pa siya nilagyan kasi wala pa siyang, yung hiwa sa gilid. Katulad nito. Ayan. Ayan, mapansin nyo. Ayan, may hiwa sa gilid, diba? Ayan. Lahat yan meron ng ganon. Ito kasi, bago pa to, kakagupit ko lang kanina. So, isa-isa ko siyang ginugupit. Siyempre, hinahati ko muna siya per siguro. Ganitong size yan, ng mga 16 by 16 yan. Ito siya, ganyan siya kalaki. Tapos, gupitin ko, pang gunting lang gamit ko. So, guntingin ko to, yan. Hanggang lumiit. Tapos, after ko magunting yan, guntingin ko ng tigta-tatlo, yan. Tapos, isa-isa. Tapos, after maging isa-isa na yan, yung gilid niyan, yung mga gilid-gilid, medyo ginugupit ko, ayan yung mga gilid-gilid yan. So, yung pinaka-outline lang yung tinitira ko, ayan, kung mapansin nyo ito.
Ayan. Yung itong gilid, hindi ko na masyadong, itong may uka, hindi ko na masyadong pinupulido yung gupit. Pero sakto naman yan dun sa butas na nilalagyan ko. So, ibig sabihin, yung isang 4 liters ko na wala pang 100 pesos, wala pa nga yata 60 pesos or 50 pesos, ay nakapag, ano ako, tawag dito? Net caps ng 248. So, imagine niyo sa inyo, hindi ko lang alam kung gaano karaming styro box o styro cups yung malalagyan mo ng ganito kakonting kokopit. 4 liters lang na kokopit. So, yun yung yun yung benefit ng paggamit ko ng net caps. Tsaka, yung setup ko kasi ng indoor, maliit lang. Yan. So, sa maliit na yan, kasi di ba dati, ginugupit ko pa, hindi kasi sukat yung net trace na binili ko dati, na 128 holes eh. Ngayon, sakto, nakabili na ako ng mas mura, tapos sakto pa yung sukat dun sa aking container. So, 128 yan. So, imagine, nakakapagtanim tayo sa isang 1.2 meters na grow light ng 256 na seedlings. 'Di ba? So, malaki kasing convenient sa akin yon kasi maliit lang yung space ko dito. Yan. So, tatlong LED light. Hindi pa rin ako nakagawa ng video para at least magkaroon tayo ng specs. Pero, banggitin ko na lang ulit, yung specs niyan is 1.2 meters yung haba ng LED light na yan. T5 LED lights. White light lang siya. At 20 watts. Kung hindi ako nagkakamali. 20 or 26 watts, ganun. Yung iba kasi 20 watts sinasabi, yung iba 26. Pero yun, binibili ko T5 120 centimeter. 25 or 26 or 20 watts. Minsan kasi ganun yung description nila. Pero, wait lang. Ayan. So, para meron pa ako dito, spare na lang to eh. So, hindi ko pa to nagagamit. Kasabay niya yung isa, yung may date na 10/21. So, October 21 pa pala yung isa ko. Pero yung iba, mas matagal pa. Mas luma pa. Tapos gumagana pa rin naman. Ito, tingnan natin. Meron ditong mga detalye eh. Ang sinasabi dyan, power is 20 watts. 20 watts lang pala. Ayan o. Power 20 watts. Tapos, CCT 6,500K. Ewan ko, ito yata yung light sa lumens or kung ano man. Ganon. So, yun, 20 siya, sabi. Kasi minsan sinasabi 26 eh. Pero yun yung specs niya. Halos pare-pares naman yan. Ano pa bang pwede natin makuhang detalye dito? Wala na eh. Pero white light siya. White light. Yan. T5. Hanapin nyo na lang. Usually, nagre-range to ng mga 150. Pero minsan, may mura na 125 yon. Check nyo na rin kasi ako, nagtatrial lang din ako. Usually, tinitingnan ko lang yung mga review. Kung medyo okay naman. Kunyari, marami siyang review. Tapos, syempre, minsan may sablay talaga. Sana lang hindi mapunta sa inyo yung sablay. Pero kasi, tulad ng nabanggit ko sa inyo dati, may mga T5 LED lights ako na 2 months lang, wala na, pundido na. Kaya nga nung bumili ako ng panibagong set, nilagyan ko ng date. Kaya yung isa may date ng October 21. Para alam ko, pag napundi siya, kung gaano katagal ko siya napakinabangan. Based naman sa consumption, ang computation ko dyan ay parang 240 per month kung gagamitin mo siya ng 24/7 kada isa. Ay 120 pala, 120 pesos yata. Basta ganoon, i-compute na lang sa wattage na kukompute naman yata yon. Pero yan, working yan ng 5 a.m. to 9 p.m. ng gabi. So naka-timer yan, wala na akong kailangang asikasuhin diyan. And i-share ko lang
bago ko expose yung mga seedlings ko sa light, tumatagal sila ng 1.5 days sa dark mode sa ano, yung parang naka-incubate sila, yung dark area sila or something. Pero dati nasubukan ko na rin naman na diretso agad sila sa araw. Halos okay lang din naman. So bahala na kayo kung anong setup ang gusto nyo. Pero usually dina-dark light ko muna sila. Kumbaga tatakpan ko muna para alam nila na parang iniisip nung buto nasa ilalim pa siya ng lupa. Parang ganoon, 'di ba? Usually tinatakpan ng manipis na layer ng kokopit yung mga seeds. Pero kasi ito naka-pelletize, ano na siya, parang enclosed na siya dun eh. So iniisip niya nakalubog pa siya sa lupa. Until na maka-absorb ng moisture yung pellet na nag-i-enclose sa kanya. Ayan, mag-germinate na siya. So far, mas maganda yung germination natin kumpara sa nung nakaraan. Ang iniisip kong problem ko doon is pH level. Kasi yun yung inasikaso ko ngayon eh. Talagang tinutukan ko. Dati kasi tansya-tansya, yung pala mali ang tansya ko. Yun lang. It's my fault. Kaya siguro medyo pangit pangit yung seedlings ko ngayon. Pero palagi ko naman uubra yun. Or hahabol yun para sa next harvest natin. So, ayan. So, tulad ng nabanggit ko, konting review lang. Ito ay Olmeti. Itong kaliwa, lahat yan Olmeti, 128 seeds. Tapos, dito naman, meron tayong sweet basil, Thai basil, lemon basil. Meron din tayo dyang scamander, lalik, estrosa, packhurst, pechay, mustasa, amaranth or colitis or Chinese spinach. And meron tayong Chinese kangkong or upland kangkong. At meron tayo dito yung mga flowering natin na petunia at marigold. Ayan. So hopefully all goods naman sila kasi iiwan ko rin sila pagdating ng Wednesday. Automatic naman yan. Ang inaalala ko yung mga potted plants ko sa taas. Pero hopefully magawan ko ng paraan. I-share ko rin sa inyo. Kung magawan ko man ng paraan. Kung hindi man, tanggapin na natin na madeded sila. Okay, that's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye!